Good morning! So ngayon, kasi namumulaklak na yung sili natin, magawa tayo ng eggshell fertilizer. So actually, I requested my mom to keep all the eggshells. Hindi dapat niya itapon yung mga eggshells para may organic fertilizer ako na panggamitan para sa aking mga tanim. So, I have here eggshells. So, dito nakarami yung mga eggshells na nag-ipon ni Mama. So, yan. Dami na. So, happy with these eggshells. So, tignan natin kung anong magagawa natin dito. So, I will be making eggshell fertilizer coming up. Since wala tayong blender muna dito, so i-manual natin na dukdukin yung mga eggshells para maging pino siya. So yan. Dukduk ng dukduk. Hala, sige. Para maging crush na crush yung eggshells natin. Ayan. So hindi pala ito madali, no? Pag magawa ka ng mga organic na products. Kasi you have to do it, manually. Sa ngayon, minamanual ko muna kasi konti pa lang naman din yung tanim ko. Pero pag marami na, syempre, we have to do it, para mabilis. It would not take more time to consume, right? Kasi nabutas na yung cellophane, so tinransfer ko dito sa medyo tela. Itong tela palang nagamit ko, ito ay silky na pajama ko, pero nabutas na kasi, may butas na. Kaya ginawa ko na lang itong panggamitan ng siguro pang filter, ganun. So dito din pwede kong pang dukdok na mga eggshells natin. So yan lang, para-paraan lang para makagawa tayo, 'di ba? So, yan. Syempre, mas gusto ko yung pino na pino. So, ang gawin natin dito sa eggshells, yung kalahati, ilalagay na natin ito ng direct dun sa lupa ng sili na malapit ng mamumulaklak. So, at yung kalahati, gawin natin itong liquid fertilizer. Yan na ito mga crushed eggshells. So, maganda kung mas pino siya para mas madaling ma-absorb ng ating mga plantitas, yung mga babies natin. Especially if namumulaklak na sila. So this is my temporary storage for my eggshells. So dito natin ilagay yung crushed eggshells natin. Yan. So pag nakatanim tayo at namumulaklak na sila, so kuha lang tayo ng mga eggshells. Basta wag lang natin itapon yung mga eggshells. Kasi magagamit ito ng plants natin. Okay? Yan. Iguro pa natin. Yan. Wow! Ang daming eggshells. Thanks, Mom, for keeping all these eggshells for me. Yan. Durugin na ulit natin to. Hello guys! Ito na guys! Eggshells ko sa balay. Tara! Crush na! Yan! Good morning guys! Ito na yung eggshells natin. 1 month and 2 weeks. So may nakita na tayong magflower malapit ang sili. So since magflower para hindi mahulog, ilagay natin ang crushed eggshells. So sabi sa mga eksperto ng mga tanim, effective daw to para hindi malaglag yung mga flower. So samahan niyo ako guys para maglagay tayo ng eggshells. Ayan. Kita natin yung flower niya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dami na yan. Okay.
Ganito lang, ibubod lang natin to sa puno. Yeah. Tsaka ito rin. Actually guys, yung pinagtaniman ko, yung una dito sa paso. Kaso, nilipat ko siya dito. Kasi nga, ito yung ginawa kong raised bed. Itong may, yung nilalagayan. Yan yung ginawa kong raised bed nung una. Made up of sin. So, yan. Pinag-DIY ko lang siya para maingatan yung mga tanim ko dyan. Diba, sayang naman kasi na, alam mo na, yung mga doggy-doggy sa paligid namin. Parang gusto magtampisaw din dito sa mga halaman. Kaya para maingatan sila, ginawa ko siyang ganito. Pero masaya na sila. Actually, before ako gumawa ng ganito na paraan, raised bed, na sa ilalim, nilagyan ko ng mga tuyong dahon, yung mga tuyong kahoy, para for how many ilang months din na makalipas, no, mabubulok din yun at magagamit din ng mga roots, no, yung mga nutrients, madidecompose yun sila. Pero before ko talaga ginawa itong raised bed na ganito, gumawa ako ng greenhouse na pa-square. So, may nilagyan ako ng doon sa taas. May, ang tawag doon, parang plastic na kung sakaling may maulan, hindi masyadong maulanan. At sa baba, parang nilagyan ko ng mosquito net para hindi maanuhan ng mga alagang hayop namin. Pero, hindi naging effective yung ganun. Kaya, giniba ko siya kasi nga, yung mga tomatoes or yung mga tanim ko, yung mga seedlings ko, halos lahat namamatay. So, hindi effective sa akin pala yung ganun na paraan. Kaya, ngayon, gumawa ako ng ganito na klase. So, ito na yung gagawin ko sa mga susunod na mga seedlings ko. So, yung nakita kong observation, pag walang airflow, so hindi walang paglalago sa pagtubo ng tanim. So, katulad ng sa akin, marami akong na seedling. Tumubo lahat. Tumubo yung mga tomato ko na pinaseedling ko. Mga ilan yun, pero yun nga, kinain ng mga uod, yung leaves, at kalaunan, namatay din. So, ito, 8 na yung mga tanim or seedling na nabubuhay talaga na lumalaki. So, hopefully, nakita ko naman sa mga dahon nila na, masaya na sila. Masaya na sila na nakalabas kasi nakabihas na nila. Charot na na sila, nakapag sunbathing na. Yung tomatoes they need 6 to 8 hours na sun exposure. Kaya, importante din na magkakaroon sila ng sun exposure. And then, importante din yung soil. So, yung soil medium natin, isa din na naobserbahan ko, pag direct sa lupa na tinataniman natin, so na walang mga organic compost or walang mga manure, so hindi masyadong malago yung paglaki niya. So, yun lang. So, abangan natin sa mga susunod na mga experiment natin sa mga gulay or sa mga tanim natin. So, actually, yung pagtatanim ay hindi talaga madali. You have to have the critical thinking in which you have to, magkakaroon ka ng mga maraming paraan para maiwasan para yung gawin mo, magkakaroon ka ng mga organic fertilizer. So, yun. At ito, helpful ako sa mga videos na panonood ko sa mga YouTube at saka sa Facebook. Natutulungan talaga ako sa pagtatanim. Kahit first ko pa lang. I mean, nagtatanim ako dito, pero yun nga, yung walang mga kaalaman na nadagdagan ako. So, update natin sa mga babies, like tomatoes at saka yung chili natin, chili pepper. So, yan. Ito ay nagsimula ako na mag-seedling, I think, 2nd week ng July. At ngayon ay September na ng 2nd week. So, makita natin na 1.5 month galing pag-seedling. So, hopefully, yung mga chili natin ay lalaki at magbubunga pa, at magbibigay ng bunga para sa atin. So, kung maalagaan natin sila ng maayos, syempre, bibigyan din natin tayo ng magagandang bunga. So, hopefully, how all this organic matters affects the growth of our plants. So, actually, gumawa din ako ng swamp fertilizer na pinag-water ko sa mga plants. Kahit maliit lang sila. Pero, I really, parang nagustuhan ko na ganito. Yes. So, I did it not every day, but I did it every once a week only. I think every 2 hours, 3 hours. So, kung mainit na, hindi na ako nagte-taker. So, yun lang. Abangan natin sa mga susunod na mga kabanata sa ating konting munting tanim. Hanggang sa muli. Paalam!